In other words, mahal, mga baguhan, itong krusada na ito, hindi ito hukus-pukus. Yung nagkrusada na walang point, walang purpose. How many times na kami nagkrusada, mahal? Maraming mga tao may pinagaling ng Diyos, wala ng pag-asa, pinagaling ng mapen, at higit sa lahat, ang pinaka-importante dito, ang kaligtasan ng ating makaluluwa, mga mahal, praise the Lord, hallelujah, dahil ang mga naglingkod sa mga Panginoon, ang mga maglingkod sa Diyos, sila lamang ang magkaroon ng kaligtasan. Amen? Praise the Lord. Kaya sa magitan ng mga kusada, maiwasto natin yung ating panampalataya sa Diyos. Amen? Hindi tayo namumumba ng reliyon. Dahil wala man tayong makukuha kung mamumba tayo ng reliyon. Amen? Ang atin is katotohanan. Pagtulungan natin na ating paniwalaan ng katotohanan upang tayong lahat ay punta tayo sa langit, manmal, magumana tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Praise the Lord, hallelujah. Luke chapter 1, verses 46 up to 50. Luke chapter 1, verses 46 up to 50. From the book of the Apostle Luke, chapter 1, verse 46 to 50. And Mary said, My soul do magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Savior. For he hath regarded the low estate of his handmaiden. For behold, from henceforth all generations shall call me blessed. For he that is mighty hath done to me great things, and holy is his name. And his mercy is on them that fear him from generation to generation. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 1, ang talatay 46 hanggang 50. At sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon, at nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kababaan ng aking alipin, sapagkat narito mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng maglilihaling lahi, sapagkat ginawa ko ng makapangyarihan ng mga dakilang bagay, at banal ang kanyang pangalan, at ang kanyang awa ay sa mga lahit-lahi, sa mga natakot sa kanya. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pakiulit man. Verse 46. 46. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 1, talatay 46. At sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Si Maria, Virgin Mary. Si Virgin Mary ay isang banal. Amen? And the rest of the saints, ang masantos, banal yon. Pagkilala natin kay Virgin Mary, siya po ay banal. Amen? Wala naman sigurong naniwala dito na hindi banal si Virgin Mary. Si Virgin Mary ay banal. Ngunit siya mismo ay nanalangin sa Diyos. Amen? Sabi ni Virgin Mary, My soul doth magnify the Lord. Nilulhati ng aking kaluluwa ang Diyos. Ibig sabihin, si Virgin Mary ay nanalangin sa Diyos. Ang ibig sabihin, wala kang ibang panalanginan kundi ang Panginoon lamang. Praise the Lord, hallelujah. Maging ang apostoles, si Virgin Mary ay nanalangin sa Diyos. Amen? Second verse. Dito po sa Lucas, Kapitulo 1, talatay 47. At nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Amen. Praise the Lord. O, tingnan mo. Sabi ni Virgin Mary, nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Ibig sabihin, si Virgin Mary nanalangin sa Diyos. Ang ginagawa ng karamihan, nanalangin sila kay Virgin Mary. Hindi po. Hindi po dapat panalanginan si Virgin Mary. Si Virgin Mary mismo nanalangin sa Diyos. Sapagkat si Virgin Mary ay santos, katulad na Pablo, Apostle Paul, Peter, silang lahat ay nanalangin sa Diyos. Ang mga tao sa ating panahon ron, nanalangin kay Virgin Mary. Wala pong ganon sa Biblia. Ang ipanalanginan natin ay ang Diyos, maging si Virgin Mary ay nanalangin sa Diyos, mahal. Praise the Lord, hallelujah. Ibig sabihin, dapat matuto tayo na walang ibang manmahal panalanginan kundi ang Diyos lamang, hindi po ang mga apostles, hindi po ang mga virgins.
Ang mga saints, hindi po. Ang iba manalangin kay St. Peter, mali po yon. Iba manalangin kay San Marcos, mali po yon. Maging si Virgin Mary, hindi ka dapat manalangin kay Virgin Mary dahil si Virgin Mary mismo ay nanalangin sa Diyos. Amen? Ibig sabihin, tinuruan tayo ni Virgin Mary. Amen? Siguro ngayon lang kayo nakarinig nito. Amen? Ngayon lang siguro kayo nakarinig nito. Dahil ang Biblia magsasabi ng katotohanan. Amen? Hindi relihiyon ang magsabi ng katotohanan. Ang mga relihiyon, may mahal, ang sasabihin sa iyo, yung pabor sa kanilang relihiyon. Pero ang Biblia, anumang relihiyon mayroon ka, turuan ka ng Diyos kung ano dapat gawin, manimahal. Ating panalaginan, walang iba kundi ang Diyos lamang, manimahal. Diyos na makapangyarihan, kaya kang pagalingin sa karamdaman ngayon, manimahal. Kayang baguhin yung buhay. Praise the Lord, hallelujah, sapagkat siya ang makapangyarihan sa lahat. Amen? So malinaw, si Virgin Mary, sabi, my spirit has rejoiced in God, my Savior. Ang aking kaluluwa ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Hindi po si Virgin Mary ang tagapagligtas, ang Diyos ang kanyang tagapagligtas. So ang Diyos ang tagapagligtas ni Virgin Mary, therefore, dapat ang tagapagligtas nating lahat ay ang Diyos at hindi si Virgin Mary. Amen? Praise the Lord. Nakuha niyo, may mahal? Hindi ito pagsira kay Virgin Mary, kundi ang kanyang katuruan ay ating sinusundan. Amen? Ang problema kay hindi man tayo palabasan ng Biblia, ang iba man mahal, yung libro sa lasto, libro sa mga sugal. Ang Biblia ang ating saliksikin sapagkat diyan tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diyan tayo magkaroon ng kagalingan ng karamdaman. Kahit anong karamdaman meron ka, sa pangalan ni Jesus, pagalingin kayo ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Marami. Matapang kami magpatunay niyan. Bakit po? Experience namin. Ako malapit ako mamatay sa aking HIPA B, HIPA AB. Cancer of the liver yan. Hindi ka mabuhay. Yung artista si Helen Vela, may pera, pumunta man sa Amerika, pasahero, pag galing sa Amerika, kargamento na. Ibig sabihin, hindi madalang pera, hindi madalang kayamanan. Praise God, hallelujah. Ngunit kapag ikay maglilingkod sa Diyos, kahit wala kang pera, kaya kang pagalingin natin pinakamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sapagat iniibig tayo ng Diyos, manmahal, praise the Lord, hallelujah. Pinag-aralan natin ang salita ng Diyos, hindi ito pamumba ng relihiyon, pangsira ng relihiyon, kundi ang salita ng Diyos, ito'y pangunawa, manmal upang tayo magmana ng buhay, na walang hanggan upang tayo po manmal magsigaling sa makaramdaman, walang ibang purihin, walang ibang sambahin, walang ibang panlingin, kundi ang Diyos lamang. Hallelujah, praise the Lord. Ang nagsabi niyan si Virgin Mary. Amen? Amen. Tandaan mo, Luke chapter 1, verse 46 to 50. Nakalagay diyan. Si Virgin Mary nanalangin mismo sa Diyos. Amen? In other words, mga minmahal, kung manalangin kayo, ngayon may karamdaman kayo, naka-attend kayo, pabautismo kayo sa pangalan ni Jesus, yan yung pinaka-entrance ninyo. At pa ikaw na bautisman sa pangalan ni Jesus, ang mga panalangin mo, tanggapin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Tanggapin ng Diyos. Kaya manalangin ka na kung anong ipanalangin mo. Praise God, tanggapin ng Panginoon yan. Yung wala pang bautismo, pabautismo kayo mamaya. Libre, walang bayad po yan, mga minmahal. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Matthew chapter 1, verse 20 to 23. From the book The Gospel according to St. Matthew, chapter 1, verse 20 to 23. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this was done
that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted, God with us. Amen. Thank you. Ito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 1, ang talatay 20 hanggang 23. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo, at siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya, Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay suma sa atin ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Yung anghel, may mahal, nagpakita at nangusap. Nasabi ang ipanganak na lalaki na ang pangalan ay Jesus, sapagkat iligtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang kasalanan. Yung pangalang Jesus bilang tao. Amen? Sapagkat iligtas niyang bayan. Paano niya iligtas ang bayan? Sa pangitan ng pagpasan ng mabigat na cross. Ang kanyang pangalan na Jesus. Ngunit, sabi rito, meron siyang dalawang pangalan, may mahal. At sabi, ang pangalan niya ay Emmanuel. Ang Emmanuel, ibig sabihin, Diyos ay kasama natin. Ibig sabihin, si Jesus bilang tao, ngunit siya po ay isang Diyos na kasama natin. Amen? Praise the Lord. Kasama natin ang Diyos. Dahil si Jesus bilang tao, dahil ligtas siyang bayan sa magitan ng pagpasan sa mabigat na cross, bagaman siya nagpakatao, siya po ay Diyos, mga minamahal. Amen? Kaya pag tumawag ka sa pangalang Jesus, ang tinawag mo ay ang Diyos. Kaya pag manalangin ka, Panginoong Jesus, pagalingin mo akong cancer, pagalingin mo aking karamdaman, anong karamdaman meron ka, banggitin mo ang pangalan ni Jesus. Pag binanggit mo ang pangalan ni Jesus, mahal, napakarami nang gumaling sa pangalan ni Jesus. Mga mahal, libo-libo, milyon na ang gumaling, mahal, sa pangalan ni Jesus. Sapagkat ang pangalan ni Jesus, ito po yung pangalan ng Diyos. Amen? Nabasa natin kanina sa Book of Isaiah, na ang bata ay ang pangalan, mahal, ang kanyang pangalan, which is Jesus, ang kanyang pangalan, pangalan ng Ama na walang hanggan, Diyos na makapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew chapter 13, verse 13 up to 17. From the Gospel according to St. Matthew, chapter 13, verse 13 to 17. Therefore speak I to them in parables, before they seeing see not, and hearing they hear not, neither do they understand. And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which saith, By hearing ye shall hear, and shall not understand, and seeing ye shall see, and shall not perceive. For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should not converted, and I should heal them. But blessed are your eyes, for they shall see, and your ears, for they hear. For verily I say unto you, that many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them, and to hear those things which ye hear, and have not heard them. Amen. Amen. Matthew chapter 3. 3 ba yun? Chapter 3, verse 13 up to 17. Matthew chapter 3. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 3, ang talatay 13 hanggang 17. Nang magkagayoy, 13 hanggang 17. 13 hanggang 17. 13 po, 13 hanggang 17. 13, 17 mo. Nang magkagayoy,
naparoon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya. Datapwat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, "Kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparito sa akin." Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, "Payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang natatanggap sa atin at ang pagganap ng buong katwiran ng magkagayoy pinayagan niya siya." 16. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay, umahon sa tubig. At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At 7. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit at nagsasabi, "Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan." Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. May mahal, isa sa mahalagang bagay is yung tinatawag baptism. Ang ating Panginoon Kristo, may mahal, lumapit kay John the Baptist upang siya, may mahal, ay magpabautismo. Si John the Baptist, may mahal, ay tumanggi sapagkat kilala niya ang ating mahal Panginoong Hesus. Ngunit sabi ng Panginoon, ipahintulot ito sa ngayon, Juan, upang matupad natin ang buong katwiran. Ibig sabihin, kapag ikay magpabautismo sa pangalan ni Jesus, napakaraming testimonyo karina, narinig natin, after baptism, gumaling yung makanser nila. After baptism, yung may anak na putulin sa ng kamay, si Brother Tagasibo, putulin sa ng kamay. Nung sila'y napabautismo sa pangalan ni Jesus, pati mga labuan sa may makanser, may mahal, pinagaling silang lahat ng ating Panginoong Jesus. Amen. Bakit po, may mahal? Sapagkat ang bautismo sa pangalan ni Jesus, ito po'y pagsagawa ng buong katwiran ng Diyos. Buong katwiran. Ibig sabihin, kung wala ka pang bautismo, kahit reliyoso ka, hindi mo pa natupad ang buong katwiran ng Diyos. Kailangan mo matupad ang buong katwiran ng Diyos. Pag matupad mo ang buong katwiran ng Diyos, magmanifest, kikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Kapag ikay may karamdaman, manalangin ka sa Diyos, ang iyong panalangin ay dinggin ng Diyos. Bakit po? Sapagkat bukas na may mahal ang langit para sa iyo. Nung pagkatapos may mahal, bautismuhan ang ating Panginoong Jesus ni John the Baptist. Pagkatapos may mahal, ilubog sa tubig dahil sa mga baguhan, yung wala pang bautismo, immersion yan, lubog ka sa tubig. Dahil ang bautismo, ito'y simbolo ng pakipagkaisa mo sa pagkalibing ng ating Panginoon Kristo. Pagkalibing at pag-ahon mo sa tubig, ito'y pakipagbahagi mo sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesus. Amen? Bakit ilibing? Dahil may mahal, ang ating katawan, sa mahal Panginoon, ay inilibing sa lupa. Inilibing. Wala pong libing na wisik-wisikan ka lang ng lupa. Amen? Nakita ba kayo naglibing na wisik-wisikan lang ng lupa? Walang libing na wisik-wisikan ka ng lupa. Kung ilibing, man mahal, talaga ibaon ka sa lupa, man mahal. Yun ang libing. Yung bautismo na ginawa ng Panginoong Hesus, doon sa tubig sa Jordan, through beloved John the Baptist, kanya pong inilustrate upang lahat ng mga tao ay susunod sa kanyang katuruan, mga minamahal. Ibig sabihin, lahat ng tao, anumang reliyon meron ka, hindi kasali yung reliyon mo. Kundi anumang reliyon meron ka, kailangan mo magpabautismo sa pangalan ni Jesus upang mapatawad ay yung kasalanan at manmahal, kikilos ang Espiritu Santo sa iyong buhay, gagaling ang karamdaman mo. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nung ang Panginoong Jesus manmahal, nung siya inilubog ni John the Baptist sa tubig, ito po ay pagsagawa ng buong katwiran. Pagkawas niya sa tubig, manmahal, biglang bumaba ang kalapate. Dumapo sa kanyang balikat at merong tinig, ito ang sinisinta kong anak. Anong ibig sabihin? Pag ikaw ay sumunod, magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus, patawarin ang iyong kasalanan at ikaw, may mahal, ay magiging ibigin ka ng Diyos, may mahal. Makasalanan tayo dati, ngunit pag magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus, mapatawad ang kasalanan mo at ang pag-ibig ng Diyos ay sa sayo. Amen, praise the Lord, hallelujah.
Kaya nga, gagaling karamdaman mo. Ako, dapat mamatay na ako, 1980s pa. Pero pagpabautismo ko sa pangalan ni Jesus, biglang unti-unti nawala yung karamdaman ko. Dahil pag magpabautismo ka, yay kapatawaran sa ating mga kasalanan. Amen? Amen, mahal? Pakinggan nyo. Ang bautismo, hindi membership yan. Hindi pag magiging membro sa iglesia, sa anong iglesia, kundi ang bautismo, yan ay kapatawaran ng ating kasalanan. Amen? Pag magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus, mamaya, bautismo tayo, libre, walang bayad yan. Pabautismo ka sa pangalan ni Jesus, mapatawad ang kasalanan mo, mahal, at magmana ka ng buhay na walang hanggan, gagaling yung karamdaman mo. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Dito tayo sa Acts, mahal, last verse. Acts chapter 2, verse 37 to 39. Book of Acts chapter 2, verses 37 up to 39. Praise the Lord. From the book of Acts, chapter 2, verse 37 to 39. Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remissions of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you, and to your children, and to all that are far off, even as many as the Lord our God shall call. Amen. Amen. Kelly, Tagalog. Pakinggan nyo man, mahal, sa Tagalog. Ito yung kahalagahan ng bautismo. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Gawa, Kapitulo 2, ang talatay 36 at 37 hanggang 39. Nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ipagpatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat na nga sa malayo maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sinabi naman, mahal, patatawarin at mahal, praise God, repent and be baptized. Magsisi kayo at magpabautismo bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus upang maipatawad ang inyong kasalanan at matanggap ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano ang kaloob ng Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo ay kikilos sa buhay mo kahit karamdaman, di kayang pagalingin sa medisina, di kayang pagalingin sa doktor, sa Espiritu Santo, walay karamdaman na hindi kayang pagalingin ng Espiritu Santo. Amen, praise the Lord. Anong gagawin mo para matanggap mo ang Espiritu Santo? Kailangan ka magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Walang bayad yon, libre. At yung madamit nyo hindi mabasa dahil mayroon tayong mga damit yan para sa inyo. Libre, talagang napakabuti ng Diyos. Gagasto, mahal, gumasto ang Panginoon sa pagitan ng ministeryong ito upang, mahal, maraming makatanggap ng kaligtasan. Palakpakan natin na Diyos, mahal. Now, dito,